Bakit tumalulong yun? At katanghali ang tapat pa? Nagkatotoo na yata ang kwento ni Manang Emily. Ikwento mo sila sa iba. Matatahimik ka na. Babalik at babalik ako mula sa hukay man o sa impyerno! Hindi ako titigil! Kwentong Takip Silim. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Magandang gabi po, Sir Jupiter. At sa lahat ng sumusubaybay sa inyong kilalang channel dito sa YouTube, ang Kwentong Takip Silim. Ipinagpapasalamat ko po na sa dami ng inyong letter senders ang akin pong liham ang inyong napili upang ibahagi. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Eric. Taga Laguna po ako. Kasalukuyang nagtatrabaho sa isang bagong kumpanya sa Los Baños bilang customer service representative. Nitong nakaraang linggo, ang amin pong lalawigan ay sinalanta ng bagyo. Sakto naman na noong kalakasan ng hangin, napauwi ako sa amin sa San Pedro. Sa kapanahunan na binabayo po kami ng malalakas na hangin, napagdesisyonan po ng aming pamilya na magsama-sama sa lumang bahay ng aming lola. Dahil na rin sa walang kuryente, nagkayayaan po kaming magpipinsan na magkwentuhan ng mga kababalaghan at mga nakakatakot na karanasan. Naalala ko ang isang pangyayari na ibinahagi sa akin ng janitress ng kumpanya na dati kong pinagtatrabahuan sa Alabang. 2 taon na ang nakalilipas. Break time namin noon at napansin ko si Manang Emily na naglilipat ng mga kahon sa stockroom. Nagdesisyon ako na tulungan siya. Kahit pa ang sabi niya ay kaya naman daw niya. Nang natapos ko ang mga kahon na may kabigatan, hingal kabayo ako. Samantalang si Manang Emily parang wala lang. Diyos king batang ere. Abay daig pa kita. Ako'y 61 na pero hindi ako hinapo doon. Sabi naman sa'yo, kaya ko eh. Ay naku, Manang Emily. Kahit pa sabi nyo, na kaya nyo kapag pububuhatin at ganun kabigat, magtatawag po kayo. Malulutong na po yung buto ninyo. Sus! Baka nga kapag ako'y hinamon mo ng bunong braso ay mabalian ka pa. Okay po, pero 66. Retirable na yun, ha? Oo, pero kakilala ko ang bisor dito. Napakiusapan ko na kung pwedeng magtrabaho. Total sabi ko kaya ko pa naman. Ayun, pumayag kasi nga may RA. RA 9994 po. Yun! Kaya heto, andito ako. Pero Manang, wala po ba kayong kamag-anak na pwedeng tuluyan? O mag-aalaga sa inyo? Ha? Aanin ko naman ang mag-aalaga. Kaya ko pa naman. Totoo yan. Sa edad nyo na 66, ang lakas nyo pa. Anong lihim ninyo? Sanggol na sariwa. Mula sa sinapupunan ng ina. Po! Sus! Nanlalaki ang mata mo. Natakot ka ga? Uy, Manang Emily ng titrip. Eric, matatakotin ka ba?
Di naman po. Mahilig nga ako sa horror eh. Ay, ganun ba? Gusto mo ba kwentuhan kita? Sige po. Pero, huwag mo itong mababanggit doon sa team leader nyo, ha? At doon sa head nyo. Ay, bakit naman po? Mga kilala nila kasi ang mga yun. Madami-dami na ding nawala sa kumpanyang ito matapos kong makwentuhan. Kung hindi nag-resign, ay nasipa. Bawal po magtanggal sa trabaho ng walang legal o balidong dahilan. Abay, kung walang ginawang tama o di kaya ay nakasasagabal na sa trabaho, hindi mo tatanggalin. Ano kaya yun? Para namang naghahabilan ng kwento matandang to eh. Hayaan na nga lang. Mahaba-haba pa naman ang break ko. Magandang pampalipas oras. Curious ako, Manang Emily. Simulan nyo na yung kwento para makarami tayo. Hala, sige. Pero, huwag mo kong kukulitin kapag hindi ka makatulog at makaranas ka ng kakaiba. Ako pang hinamon. Binge-watch ko ng The Grudge, The Ring, pati ng buong linya ng Conjuring at Insidious. Chicken feed. Wala to. Janitress din daw noon si Manang Emily. Pero sa isang kilalang universidad daw sa Quezon City. Second-year journalism student si Lyra at professor naman ng humanities subject si Ray. Normal na outgoing student si Lyra at may pagka-adventurous din. First year pa lang siya, sikat na siya dahil sa mga travel blogs niya na na-publish na sa tertiary school paper. Sa kabilang banda naman, si Ray, sikat na professor dahil bukod sa balitang mula sa mayamang pamilya, tall, fair, and handsome daw ito. Mabait din at sadyang magaling makihalubilo. Kaya naman kahit mahigit 30 na siya, madaming estudyante pa din ang may crush sa kanya. Hindi nila alintana ang laki ng agwat ng edad niya sa kanila. Biruan nga daw na hindi ito natanda. New Age vampire daw. Gayunpaman balita din na may pagkamisteryoso daw ito na lalo lang dumagdag sa appeal niya sa mga kababaihan. Minsan habang naglilinis ng pasilyo, naabutan daw ni Manang Emily si Ray malapit sa registrar's office. May hinihintay. Narinig daw niya na nagsasalita ito at inakala pa niya na siya ang kausap. Walang palya. Siguradong mapapansin niya yan. Itinali ko sa paa nung manika ang buhok niya na palihim kong kinuha nung minsan ko siyang makasalubong. Inusalan ko din ang pangungusap ang manika para siya lang ang makakakita. Sir, kinakausap niyo po ba ako? Manang Emily, hindi po. May nire-recite lang po ako. Ah, ganun ba? Opo. Pasensya na po kayo, sir. Ay, ang cute mo naman. Kanino ka kaya? Ay, kawawa ka naman. Wala man lang pumulot sa'yo. Akin siya. Ay, Salamat sa pagsaklolo sa kanya. sir, sa anak niyo po? Binata pa ako. Sorry po. Bigay po ba yan ng girlfriend niyo? Huwag mo na akong puin. Bakit? Mukha na ba akong lolo? Ay, hindi po, sir. Sige nga. Try mo nga hulaan ang edad ko. Base sa nakikita mo. Mga 24 or 27? Parang ililibre kita sa mamahaling kape niyan eh. Mahigit 30 na ako. Oh my, hindi po halata. Parang hindi po kayo tumatanda, sir. Actually, crush nga po kayo ng mga classmate ko nung naging professor namin kayo sa humanities last year. Classmates mo lang? Well, ako din naman po. Ang pogi niyo kaya. Ganun ba? About sa tanong mo dito sa manikang ito. Oo,
Bigay siya ng girlfriend ko. I mean, nung former girlfriend ko. She died 9 years ago. Oh, I'm sorry for your loss, sir. Sa tingin ko, fate itong matatawag. Malay natin, ito ang kagustuhan niya. Naawa na siguro sa akin. 9 na taon na din naman akong mag-isa. May pagkamarites din si Manang Emily kasi sabi niya, matapos daw ang nasaksihan niyang palitan ng dalawa, malimit na daw niya itong makitang magkasama. Sa kantin, sa may library, o kaya naman ay malimit daw niyang makita na hatid ni Ray si Lyra sa klase. Naging matunog daw ang ugong sa school na mayroon ng relasyon ng dalawa. Pero ayon daw kay Ray saka na kapag nakagraduate na si Lyra. Napatunayan naman ng lahat na totoo nga ang sinasabi ni Ray dahil madalas daw magsabi ng hinaing si Lyra sa mga kaibigan na kahit anong pakyut niya kay Ray, ayaw daw nitong bumigay at maging sila. 18 si Lyra noon at 33 naman si Ray. May-December affair pero marami ang humanga dahil kailanman ay hindi sila nakitang gumawa ng taliwas sa moralidad. Kaswal ang kanilang samahan hanggang sa nakapagtapos si Lyra. Saksi pa ang lahat ng openly ay tanungin ito ni Ray kung pwede na niya itong maging girlfriend. Araw ng graduation nila noon at katatapos lang ng rites. Wow! Ang gaganda naman ng flowers. Puro long stem red roses pa talaga. Siyempre. Lyra, paano? Pwede na ba tayo? Noon pa man eh. Ikaw lang naman ang may ayaw kasi sabi mo, gusto mo na maging maayos ang school life ko. Pinapahalagan lang naman kita ng tama. Muntik na akong mainip. Ang dami pa namang pogi sa department namin. At ipinagpapasalamat ko ng sobra na hindi ka nagkagusto sa iba. Ulitin ko. Pwede na ba kitang maging girlfriend? Noon pa, Ray. Laging oo ang sagot ko. Bente na si Lyra noon at 35 naman na si Ray nang maging magkasintahan sila. 5 taon din daw naging mag-on yung dalawa. Siyempre nandun pa din si Ray sa school bilang professor habang si Lyra naman ay paruot parito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Funded ng graduate school department ang bawat biyahe niya kung kaya't nadalaw pa din siya sa school. Di naglaon, nagpakasal na ang dalawa. Hindi din naging lihim sa buong universidad ang hirap nila upang makabuo ng anak. Minsan daw itong nakausap ni Manang Emily sa kantin at mukhang aburido na rin. Ray, kumusta na? Manang Emily, eto, namomroblema. Gustong-gusto na namin magkaanak ni Lyra pero sadyang hindi makabuo eh. Matanda na yata ako. Ano bang matanda? Wala ka pa namang 50. Kay hina naman ng batang to. Abay, sipag-sipagan mo kasi. Hindi naman nabubuo ang bata sa hawakan lang ng kamay. Sa bagay nga lahat naman ng bagay ay may panahon. Baka sadyang tiyaga lang ang kailangan namin. At sabi nyo nga, ay sipag. At hindi nga nagtagal, nagdalang tao na si Lyra. 27 na daw ito noon at 42 si Ray. Proud tatay daw ito kaya kahit ang mga estudyante niya ay hindi niya pinalampas na balitaan. Sir, congratulations! Thank you. Alam na ng buong school, nakakahiya. Kahit sa alumni office, binabati din nila ako. Talaga namang itinakas mo pa yung kit ko. Kahit si Manang Emily nalaman na, inihatid pa ako. Siyempre, pinagkalat ko kaagad. Manang Emily, salamat sa paghahatid kay Mrs. ha.
Walang anuman ho. Kay tagal nating naghintay na mabuo siya. Natural lang ha, proud father ako. Ay, nako Ray. Baka mapag-Guinness ka na sa kategoryang World's Proudest Dad. Kahit hindi na ako mapaginis ang mahalaga, andito ka at ang ating supling. Maraming salamat, Lira, sa pagbibigay katuparan sa pangarap ko. Pinapakilig mo na naman ako niyan. Ay, nakakakilabot. Tanghaling tapat umaalulong yung aso. Kailan pa nagkaaso sa unit natin? Ay, alaga po ng kantin yon. Ibinigay ng organisasyon na nangangalaga daw sa community animal sa paligid ng university. Wala yan. Huwag mong pansinin. Baka nakikiselebrate lang sa atin yan. Nahawa siguro sa excitement ko. Ikaw talaga, puro kabiro. Pagkatapos daw noon, nabalitaan na nag-file for a week-long leave si Ray. Balak daw nito na ipasyal ang asawa niya. Ilang araw matapos ang pagkalat ng balita na buntis na si Lyra, siya namang ulan daw ng malas ni Manang Emily. Anong kamalasan, Manang Emily? Aba sunod-sunod na nangamatay ang mga alagang community animals ng university. Sa kamalasan, ako ang napagbintangan na may gawa. Hindi nga ba? Sabi niyo kasi aswang kayo eh. Abay, lokong batang ito ha. Kung aswang man ako, hindi ko pag-e-interesan ng mga yon. Biro lang po. Chill. Pagkatapos po anyari. Ayon kay Manang Emily, napag-initan daw siya at tuluyang nawalan ng trabaho. Paalis na daw siya nang lapitan siya ni Ray at alukin na maging kasambahay nila. Wala naman daw masyadong gawain sa kanila, lahat ay halos di kuryente. May sarili ding tagalinis ng bahay na 3 beses sa isang linggo kung pumunta. Per kilo din ang labahan nila na pick up, dry fold and deliver ng laundromat service na contact nila. Ang tanging hiling lang daw ni Ray ay maalagaan si Lyra. Dahil pabor kay Manang Emily, tinanggap niya ang trabaho. Isang gabi, sakto 1 linggo, sinorpresa ni Ray si Lyra. Lira, andito na ang tickets natin. Tingnan mo, oh. Thailand? Sa Yudon Tani talaga? Oh, thank you. Pero bawal kang magliwaliw sa mga delikadong lugar. Hindi naman delikado ang Kamchanat Forest, Ray. Kahit saan, wag lang ton. Kung ganun, kahit sa templo na lang. Baka naman kontra ka pa. Sige, okay naman ton. Huwag ka nang magmaktul, okay? Manang Emily, kasama po kayo. Kasking mga ito, ako ba ay maaari pa sa biyahe? Manang talaga, ayan. At ang lakas-lakas nyo pa. Parang gusto ko tuloy isipin na aswang kayo eh. Abay, bakit naman? Biro lang po. Malusog at malakas pa naman kayo eh. Sama na kayo sa amin ha. Para may kasama si Lira na magpapaalala sa kanya. Medyo matigas ang ulo nito minsan eh. Kinabahan ako dun na. Parang hindi naman biro yun eh. Parang may alam itong si Ray. Kailangan kong mag-ingat. Sige, igi nga at nang magamit ko naman ang pasaporte ko. Ginagawa ko lang ID eh. Yan mo, Manang Emily. Isasama kita sa mga lakad ko kapag nakapanganak na ako. Ang kutob ni Manang Emily na may alam sa totoong pagkatao niya ang among lalaki ay napatunayan niya na may katotohanan. O mas tama na sabihin na ang nakalukob na kung anuman sa amo niya ang may nalalaman. Isang gabi habang papunta daw ng servants' quarters si Manang Emily, nakarinig siya ng anasan na parang
may ibang taong kausap ang among lalaki. Inakala daw niya na may bisita sila at baka kailangan ng inumin. Kaya naman sumilip siya. Nasaksihan niyang nakadipa at may hawak na itim na insenso daw sa magkabilang kamay si Ray. Sa harap nito ay isang maliit na altar na nasa ibabaw ng kahoy na lamesa na balot ng itim na tela. May ribulto ng kung anong may sungay na imahe at Latin daw ang dasal ni Ray. Nang lingunin siya nito, puro puti ang mga mata nito at parang galing sa hukay ang boses. Ikaw, kilala kita. Ikaw na nabubuhay sa pagkain ng inosenteng buhay mula sa mismong sinapupunan ng isang ina. Hindi na ako nagtataka na kilala mo ako. Pero hindi ko maiwasang isipin kung bakit ang katulad mo ay nagdesisyong makisama sa mga tao na to. Ha? Tanda? Hindi ka din naman basta-basta, no? Kilala mo ako, hindi ba? Naturalmente. Ngunit hindi ko tatawagin ang pangalan mo. Kung ako, kampo ng kadiliman, ikaw mismo ang kadiliman. Kadiliman na nasa totoo mo ding katauhan. Malas mo lang na nag-cross muli ang landas natin. At ikaw napagbintangan sa kamatayan ng mga hayop. Kung ganon, ay ikaw ang nag-impluwensya sa lalaking yun upang kunin akong kasambahay. Para saan? Para may kaunting partida. Natural. Nakakatamad kapag madaling makuha ang gusto, hindi ba? Hindi naman talaga ako kumpetensya, hindi ba? Tinitingnan mo kung makikilala ka. Kung maglalakas loob ako, napakialaman ang markadong iyon na. Matalino ka, Tanda. Mapanatili mo sana na nakalilibang ka para hindi ko mapagdesisyonan na dispatch kita. Nang umabot sa puntong yon ang kwento ni Manang Emily, hindi ko maiwasang naisipin kung anong koneksyon niya doon sa masamang espiritu na nakalukob sa amo niya. Kaya naman, nakatikatihan kong itanong. Manang Emily, hindi ko maiwasang mapansin na parang kilala ka ng masamang espiritu. Makikilala talaga ako noon. Alam mo kasi, Eric, noong kabataan ko, napasali ako pansumandali sa isang kulto-kultuhan. Dala ng kakulitan bilang teenager, sumubok kaming makialam ng mga lumang libro ng aking mga kabarkada. Umusal ng ilang Latin at... Akala niyo cool yun? Tapos may natawag kayo na kung ano. Hindi lang basta kung ano, Eric. Kahit biro, hindi mo na naising matawag ang ganong nilalang kung nasa matino kang pag-iisip. Pagkasabi sa akin ni Manang Emily ng ganoon, hindi na niya ito sinundan pa. Bagkus ay itinuloy na niya ang pagkakwento tungkol sa mag-asawa na pinagsilbihan niya. Kagaya nga ng napagkasunduan, isinama ni Lyra at Ray si Manang Emily sa overseas trip nila. Itinrato daw ni Manang Emily na parang anak niya si Lyra at palagi daw siyang nakaalalay dito at mas aligaga pa para sa nooy lampas 1 buwan ng sanggol sa sinapupunan ni Lyra. Wala namang reklamo si Lyra, pero dala marahil ng paglilihi, madaling mag-init ang ulo nito kapag hindi masunod ang mga gusto. Lyra, huwag kang masyadong magmadali at baka mabunggo ka ng kung sino. Manang Emily naman, baka pwedeng tigil-tigilan mo muna ang pagiging aligaga mo sa akin. Kahit hanggang sa makabalik man lang tayo ng Pilipinas. Lyra, nag-aalala lang para sa iyo yung tao. Kalma ka lang. Pagpasensya mo na si Mrs. Manang Emily. Alam mo na, hindi yan sanay na natatali. Unang pagbubuntis din kasi. Nauunawaan ko naman, Ray. Ang sa akin lang bawas-bawasan. Abay, kahit ang boots ko hindi na ipinasuot. Hindi din niya ako pinayagan na mag-skinny jeans.
Kahit na wala pa naman akong bode. Pantay na pantay pa nga ang tiyan ko, oh. Sad-sad na loafers lang ang pinasuot sa akin. Ano ako, Lola? Nasa Pilipinas pa tayo niyan, ha? Baka naman dalawa pa kayong magpapaka-Hitler sa akin pagdating sa Thailand. Huwag na lang kaya tayong lumakad. Bedrest niyo na lang kaya ako para sumaya kayo. Ang cute-cute talaga ng misis ko kapag nagmamakot. Huwag ka nang magalit oh. Mahal ka lang namin. Kaya sobra ang aming concern sa'yo. Hindi naman ako galit. Kahit si Manang Emily, wala akong galit. Medyo irritable lang ako sa changes. Makakapag-adjust din naman ako, hayaan nyo. Salamat sa pagpapasensya nyo, ha? Wala yun. Naiintindihan kita. Huwag kang mag-alala. Kahit medyo tupakin ka sa ngayon, hindi magbabago ang pag-aalaga ko sa iyo. Flight na natin yun. Boarding na. Tara, at baka maiwan pa tayo. Lalo ka pang magtantrum. Baka paglabas ang baby natin yan ay nakasimangot. Magbukhang pitbull pa. Ayon kay Manang Emily, paboard na daw sila sa flight nila nang may nakasalubong daw sila na balbon na aso. Katakatakang titig na titig daw ito sa mga amo niya. Walang ano-ano'y umalulong ito ng napatapat kay Lyra. Salbahing aso yun ah! Abay, sige sa alulong. Nabaliw na yata. Ano kaya nakain ng aso na yun? Sa akin pa talaga tumabat para umalulong? Hay naku, Lira. Huwag mong masyadong isipin yun. Baka makasama sa baby mo. Pihadong hindi naman talaga ikaw ang inaalulungan ng aso na yun. Kundi ang kasama natin. Oo nga naman, Lira. Masama sa baby ang stress at anxiety. Pero Manang Emily, anong ginawa mo dun sa aso? Tinitigan mo lang. Nahintakutan na. Ibang klase yun, ano? Ay naku, Ray, hindi ko din alam. Pero sadyang kapag nakatitig ako sa kahit anong klaseng hayop, natatakot na lang sila bigla. Pihadong hindi lang nag-iniyak yung aso. Kung ikaw ang humarap doon, naninalang ka. Ba? Parang gusto kong matutunan yan, ha? Ako din. Aba, at ang mga ito ako'y niloloko yata. Pagkukukuratin ko kayong dalawa. Nauwi sa biruan ang hindi magandang karanasan nila sa airport. Pero naulit daw yun habang nagala daw sila sa Thailand. Hapon daw noon mga bandang 2:00 habang pumasyal daw sila sa lugar malapit sa kanilang hotel, sabay-sabay umalulong ang mga aso sa mga kalapit na kabahayan. Kitang-kita daw nila na tila nang hilakbot ang mga taga doon. Naranasan pa daw nila na hindi pansinin ng may-ari ng tindahan nang may magustuhan silang souvenir. Parang takot daw ito na napuan ng kung anumang masamang bagay na bitbit nila. Nang subukan daw itong kausapin ni Ray, nagwasiwas pa ito ng mga kamay. Sira na din naman ang mood sa pagkala. Nagdesisyon na lang daw sila na kumain sa isang restaurant. Mainit daw ang ulo ni Lyra. Ay, hindi na nakakatuwa ito, Ray. Nakaka-stress. Imbis na juice ang inumin ko, dapat yata holy water. Huminahon ka, Lira. Coincidence lang yun. Paano akong hihinahon, Ray? Sabihin mo nga. At saka anong coincidence ka dyan? Daig ko pang sinusundan ni kamatayan. Tanghaling tapat, inaalulungan ako ng mga aso. Hindi lang sa Pilipinas, maging dito sa bakasyon natin. Nakita mo ba kung paano tayo ipagtabuyan ng may-ari ng tindahan? Daig pa natin ang may dalang dyablo. Lira, alam ko na nababahala ka. Pero kung hindi ka mapanatag, hindi ako magiging masaya. Kaya tayo na andito para i-celebrate si baby. Sabihin mo sa akin, ano ba ang magagawa ko para sa iyo? Para kahit papano masabi mo na
nag-i-enjoy ka sa bakasyon natin. Kahit ano? Kahit ano, basta kaya ko at hindi makasasama sa'yo. Pwede mo ba akong payagan na mag-explore on my own? Tulad dati. I mean, may stuck ako sa bahay dahil sa pagbubuntis ko. Baka pwede. Kukuha lang ako ng pics, ilang memories para masabi ko lang na... Payag ako. Talaga? Sigurado ka? Walang kontra? Basta ipangako mo lang ang isang bagay. Bawal mo din suwayin ang ipinangako mo. Sige, kahit ano. Ingatan mo sarili mo, ha? Huwag mong pababayaan na mapahama kayo ni baby. Lalo ka na. Pwede ba yan? Huwag kang magiging masyadong mapanghas. Pangako. Nang gabing yun, nagpatulong daw si Lyra kay Manang Emily sa paghanda ng kanyang mga gamit. Bumili pa siya ng bagong backpack. Kung payag si Ray, siya namang kontra ni Manang Emily sa plano ni Lyra. Walang tigil ito sa pagsubok na pigilan ang among babae. Lira, mahal mo ba talaga yung si Ray? Ano naman pong tanong yan? Natural, oo. Pakakasal ba ako kung hindi? Ang batang nasa sinapupunan mo, ni hindi ka pa nga lumalampas sa paglilihi. Ayan, at pagliliwaliw na ang iniisip mo. At hindi pa sa normal na lugar, ha? Sa templo pa na malapit sa liblib. Manang Emily, wag mo ikakagalit ha. Pero kanina pa po ako nakukuriri sa katatalak nyo. Nagpapaalala lang naman ako, Alam Ineng. ko po ang ginagawa ko. Kaya kung ako sa inyo, samantalin na po ang bakasyon ng grande habang wala ako. Ano bang bakasyong ingrande? Hindi naman ako makakapag-gala na, Ineng. At hindi ko din masyadong maintindihan ng mga palabas at telebisyon din eh. Samantalahin ka dyan. Ayan at aalis ka. Ako'y nananakam na at iniisip paanong kakainin. Ubod ka naman ng gala. Hindi makakuha ng tamang tiyempo. Nang gabing yun, may nangyari daw na insidente. Nakakita daw ng malaking hayop na animoy ubod-laki na pusang itim, sina Lyra at Ray. O mas tama na sabihing pinasok. Hangos daw sa kwarto niya si Ray at halos gibain ang pintuan ng kwarto niya. Manang Emily? Andiyan na. Saglit lang. Ibang klase ka din, ano? Kinaya mo ang dalawang hataw ng metal baseball bat sa mukha mo? Ingat ka sa susunod, ha? Baka basagin ko na talaga ang bungo mo. Puntan mo si Lyra doon sa kwarto. Ayon kay Manang Emily, siya daw ang malaking pusang itim na namataan ni Lyra sa hardin. Hindi na daw niya napigilan ang tukso. Ubod daw ng tapang ng halimuyak na nagmumula sa sinapupunan ni Lyra. Hindi lang daw niya inasahan na may dalang metal baseball bat si Ray. Kaya naman nang basagin daw niya ang pintuan ng lanay ng mga kwarto nito at pasuki ito, nabigla daw talaga siya nang makatikim ng malupit na hataw sa mukha niya. Nang katukin daw siya ni Ray sa kwarto niya, bagong balik lang daw siya noon sa kwarto niya at halos hindi pa kumpleto ang balik anyo niya sa anyong tao. Nang pumunta daw siya sa kwarto ng mag-asawa, dinatnan daw ni Manang Emily na basag ang salamin ng glass sliding door ng lanay ng kwarto na inuukupa na mag-asawa. Siyempre, alam na daw niya yun kasi siya nga ang malaking pusa na umatake sa kwarto ng mga ito. Binalak niyang lapain si Lyra, pero nagkunwari daw siya na nabigla sa nakita na estado ng silid ng mga ito. Sinikap din niyang itago dito ang pasa na tidamo
sa hataw ni Ray. Pero napansin pa din daw nito. Naku, Lira! Anong nangyari dito? Manang Emily, inaswang ako! Oh, anong nangyari sa inyo? Wala ito. Tumama lang ako sa bedside table. Sa pagmamadaling marinig ko ang katok ni Ray sa pintuan ko. Kumalma ka na muna ha. Masama para sa'yo ang stress. Sa kabila daw ng nangyari, hindi nagpapigil si Lyra na tumuloy sa kanyang plano na lakad. Kinabukasan, maaga daw itong kumilos. Dala ang backpack, umalis si Lyra at sumakay ng taxi. Ang tanging paalam sa asawa ay sa kalapit lang na templo ang punta nito. Sa templo lang ha? Walang ibang lakad, okay? Pangako, hindi ako magtitigas ng ulo. Doon lang ako. Kukuha ng konting pictures, konting panayam sa mga tao doon, tapos babalik na ako dito. Malaya ka ng kuting-tingin ng camera ko pagbalik ko. Huwag na huwag kang pupunta sa liblib na lugar na malapit sa templo. Isumpa mo sa akin yan, ha? Kapag may nangyaring masama sa'yo, magagalit talaga ako. Walang lambing-lambing na makakapagpakalma sa akin. Cross my heart, hope to die. Nang makaalis si Lyra, naiwan ng mag-isa si Manang Emily at Ray. Bilang pakisama, inasikaso daw ni Manang Emily si Ray pero hindi inasahan ni Manang Emily ang ugali nito sa kanya habang wala si Lyra. Ray, anong agahan ang gusto mo? Ay nako, just king silirang to. Panay ang bili na huwag daw kitang hahayaang malipasan ng gutom. Kagaya din ba ng di pagpapabaya sa gutom mo kagabi? Wala bang ibang buntis sa paligid, ha? Anong sinasabi mo, Ray? Wala naman akong pakialam kung habol mo ang nasa sinapupunan ni Lyra. Pero kung kikilos ka, siguraduhin mo na hindi ka makakasira sa mga plano ko. Ray, hindi kita naiintindihan. Huwag ka nang magtatanga-tangahan dyan. Alam ko na aswang ka at ikaw ang nakita ng asawa ko sa hardin kagabi. At siya bumasag sa salamin ng pintuan ng lanay. Open game ka na gawin ang gusto mo. Pero kung sisirain mo ang kay tagal ko ng inilatag na mga plano, hindi lang banga sa pagmumukha mo ang matatamo mo. Pasalamat ka at hindi kita tinuluyan kagabi nang hampasin kita ng baseball bat na dala ko. Aking si Lyra. Tandaan mo yan. Aamin ako na nahintakutan ako, Sir Jupiter. Buong buhay ko sa mga comics at nobela ko lang naririnig ang mga aswang. Minsan kong narinig ang lola ko sa San Pedro na bumanggit na tunay daw ang mga aswang at di lang sa kapis na ninirahan. Pero winalawala ko yun. Sa isip ko, kwentong kutsero yun. Pero syempre hindi ako nagpahalata kay Manang Emily. Hindi pa din naman ako sigurado kung totoo ba ang kinikwento sa akin noong matanda. Basta ang alam ko lang, medyo nakaramdam ako ng kakaibang kilabot. Para makalma ako, pabiro ko siyang tinanong. Masakit bang mahataw ng baseball bat, Manang Emily? Niloloko mo ko, no? Hindi naman po. Napaisip lang. Kasi kalimitan sa hazing ginagamit yun eh. Padel ang gamit sa hazing. Ungas ka. At oo, masakit. Nalayo ako noon. Buti at hindi ako nawala ng ulirat. Pansamantalang naibsan ang takot ko nang marinig ko ang sagot ni Manang Emily. O siguro sa puntong yun, ginusto ko lang talagang maging ogag at isipin na kwentong kutsero pa din ang pinag-uusapan namin. Itinuloy ni Manang Emily ang kwento. Sabi niya halos 1 linggo daw na wala si Lyra. Aligaga daw si Ray sa pakikipagtulungan sa mga kinauukulan para makita ang asawa.
Kahit pa daw hindi niya gusto ang pagkatao ni Ray at ang nakalukob dito, pinili daw ni Manang Emily na sumama sa lahat ng lakad nito sa paghahanap kay Lyra. Medyo napamahal na din daw sa kanya yung babae. Tsaka sabi niya, iba daw ang kutob niya sa mga nangyari. Para daw planado. Isang araw, may nakapagsabi na nakita daw si Lyra na pinasok ang liblib na lugar na malapit sa templo. Nahirapan daw sila na makahingi ng tulong at makahikayat ng rescuers na pasukin ang liblib na puok dahil balita daw na isinumpa ang lugar na yon. Pero dahil ibang mangusap ang pera at talaga naman daw buhos ang ginawa ni Ray ng paggasta ng salapi, nakakuha sila ng mga tao at sa wakas ay natagpuan si Lyra. Nahabag daw dito si Manang Emily. Panay daw ang histerya ni Lyra at kung ano-ano ang sinasabi ng magkamalay. Lyra, gising. Gumising ka. Nandito na ako. Ligtas ka na. Imulat mo ang iyong mga mata. Ray! Ray! Mabuti nandito ka na. Hindi pa ako nananaginip lang. Andito ka talaga? Oo. Ako to, Lyra. Kasama ko din si Manang Emily. Nahanap ka na din namin sa wakas. Halos 1 linggo ka nang nawawala. Buti at may daawa na taga-Karatig po at sinabing nakita ka daw na dumayo dito. Pinag-alala mo ako ng gusto. Ray! Patawarin mo ko. Ang ating anak. Hindi ko gusto na mapahamak siya. Huwag ka mag-alala. Ligtas siya. Ligtas? Naospital daw ng 5 araw si Lyra. Sa mga araw na yun, pansamantalang isinalang din si Lyra sa therapy. Pinaharap din sa therapy sessions sina Manang Emily at Ray. Ayon daw sa doktor, mahalaga daw yun dahil sila ang mga emotional support ni Lyra dahil sila ang kasama sa bahay. Bilang parte ng therapy ni Lyra, ipinakwento sa kanya ng psychologist ang nangyari sa kanya. Ayon daw kay Lyra, pagdating niya sa templo, may lalaki daw na pinagkakaguluhan dahil daw sa angking tindig at kakaibang kagwapuhan nito. Nang makalapit siya sa kumpulan, nalaman daw niya na marunong itong magtagalog at tubong Bicol daw. Sa kanilang kwentuhan, nalaman daw ni Lyra na Mephisto ang pangalan nito at dati itong napatira sa Maynila. Kababata pala niya ito. Siya ang batang lalaki na malimit dumayo sa mga lola niya at siyang nakalaro niya. Nagkasarapan daw sila ng kwentuhan at nalaman niya daw na tulad niyang travel blogger din daw ito. Kaya naman nang niyaya daw siya na i-explore ang liblib na puok na malapit sa templo, agad siyang pumayag. Dahil sa excitement, nakaligtaan daw ni Lyra na malimit siyang mahilo dala ng paglilihi. At doon daw nangyari ang kanyang aksidente. Hindi ito maaari. Hindi ito maaari. Ray, patawarin mo ako. Ang ating anak. Siguradong hihiwalayan niya ako. Gaano man siya kabait, hindi niya ito mapapalampas. Anong gagawin ko? Kung may malaman, ano man ang kapalit, handa akong ibigay. Huwag lang mawala ang batang to. Walang himala, pero pwede kitang tulungan. Mephisto, andito ka pa. Hindi mo ako iniwan. At bakit naman kita iiwanan? Tayo magkasama. Natural lang na manatili ako sa tabi mo. Anyari sa'yo? Naliyo ako bigla. Tapos nadulas ako. Mephisto ang anak ko. Ang anak namin ng asawa ko na kay tagal niyang inasam. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Sabihin mo lang sa akin kung may magagawa ba ako para sa'yo. Kahit ano? Kahit ano. Pero handa ka ba kung sakaling may kapalit? Kahit ano pang kapalit.
Sa kung anumang paraan. Kahit kaluluwa ko pa ibibigay ko. Huwag lang mawala ang aming anak. Hindi ko makakaya kung mamumuhi sa akin si Ray. Kung kaya mong ibigay yon, anumang kabayaran ng iyong hilingin ay aking ipagkakaloob. Sinabi mo yan ha? Wala nang bawian. Ayon daw sa kwento ni Lyra, pagkasabi niya ng kanyang sagot, walang ano-anong pinangkusa ni Mephisto. Dinala siya nito sa isang kubol at do'y datnan at panawan siya ng ulirat. Animoy may kung anong nangyari sa kanyang kaibuturan. Halong makamundong pakiramdam at rimarim ang kanyang naranasan. Ngunit hindi niya ito malinaw na maalala. Ang tanging alam lang daw niya ay pagod na pagod ang pakiramdam niya at may takot na hindi maipaliwanag. Anong ginagawa mo sa akin? Ano pa? Eh di binabalik ang anak mo. Umalis ka! Pakawalan mo ako! Hindi ito ang gusto ko! Pero Lyra, kumayag ka na. Sinabi mong anumang kapalit, sa anumang paraan. Basta wag lang mawala ang anak niyo ni Ray. Hindi ba? Hindi sa ganitong paraan! Pero nagawa ko na. Nandito na ulit ang anak mo. Buhay. Kumikisig sa iyong sinapupunan. Nasasabik ng lumabas sa mundong ito. Ayoko nito! Tandaan mo, Lyra. May kasunduan tayo. Akin na ang iyong kaluluwa. Ang kaluluwa mo ay pag-aari na ni Mephisto. Hagulgul na daw si Lyra na nagpaliwanag, nagsumamo na maunawaan nila ang kanyang naging sitwasyon. Sabi ni Manang Emily, iba yung awa ang nadama niya. Takot naman daw ang tumawid sa buong katawan niya nang mapagawi ang paningin niya sa sinapupunan nito. Ewan ba daw niya pero wala daw siyang maamoy na halimuyak mula dito. Naalala daw ni Manang Emily ang reports na narinig niya nang kinakausap ng pulis si Ray. Ayon sa investigasyon, wala daw lalaking kasama si Lyra. Pero may nakapansin daw kay Lyra na tila ba nakikipag-usap daw ito sa hangin. Bahagya daw napapilig ng ulo niya si Manang Emily nang maalala niya yun. Nang mapatingin daw siya sa mag-asawa na nooy magkayakap, larawan daw si Ray ng isang uliran at loyal na asawa na hindi niya kinakitaan ng galit. Pero ang ngiti na nakapaskil sa mukha nito ay nagdulot ng ibayong kilabot sa kanya. Bakit? Anong meron Manang Emily? Aba kung makakita ka ng nakangising demonyo, hindi ka ba maaapektuhan? Na-discharge daw si Lyra makalipas ang 5 araw at sa wakas ay nakauwi na sila ng Pilipinas. Iniwasan na din daw niya na maging sobrang close kay Lyra. Talaga daw na iba ang pakiramdam niya. Tila daw bumaho din ang amoy nito. Nang minsang maiwan silang mag-isa ni Lyra sa bahay, napilitan daw siya na samahan itong matulog. Pagsapit daw ng 3:00 ng madaling araw, nagising si Manang Emily sa mga tili ni Lyra na katabi lang niya. Pinilit daw niya itong gisingin at nang magmulat ito ng mata, iba yung takot daw ang nakita niyang nakarehistro sa mukha nito. Nang itanong daw niya ano ang napanaginipan nito, ikinwento daw ni Lyra ng buo. Ayon sa kanya, nagbalik daw siya sa liblib na puok na yon. Nagkidlat daw at naalulong ang mga aso at nandun daw si Mephisto. Tulong! Tulungan niyo ako! Kahit sino! Tulungan niyo ako!
Anong ginagawa mo dyan? Halika. Pumayo ka. Ikaw! Anong ginagawa mo dito? Tinutulungan ka. Natural. Humihingi ka ng tulong, di ba? Hindi ito totoo! Nakakasakit ka naman. Hindi ba't ako din ang tumulong sa'yo noon? Huwag kang lalapit! Hindi kita nais makita pa! Umalis ka! Nasasaktan ako sa sinasabi mo. Nalimutan mo na ba ang mga araw na pinagsaluhan natin? Paano mo kung itataboy? Ngayong pag-aari kita. Akala ko talaga napabalik ako sa kasumpa-sumpang lugar na yan, Manang Emily. Salamat po at ginising niyo ako. O siya, kumalma ka. Pagkatapos ay sikapin mong makabalik sa tulog. Huwag kang mag-alala at sasamahan kita habang wala si Ray. Wala daw gabi na hindi naghisterya si Lyra. Malimit daw na magulat si Manang Emily sa tili ni Lyra lalo at kalagitnaan ng madaling araw. May mga gabi na siya ang kasama ni Lyra, ngunit kalimitan si Ray daw ang kasama nito. Isang umaga, 3 buwan ng pagdadalang tao ni Lyra na puno ang buong kabahayan ng tili nito. Naiwan kasi itong mag-isa sa kwarto. Si Manang Emily daw ay naghahanda ng umagahan noon kaya nasa kusina. Habang si Ray daw noon ay lumabas para kunin ang dyaryo sa labas. Inabutan daw nila si Lyra na nasa salas na at nagtititili. Nag-sleepwalk pala ito habang nananaginip ng masama. Nang mapakalma ito at tuluyan ng magising, kinausap ito ni Ray at tinanong kung anong nangyari. Ayon daw sa narinig naman ng Emily, naniniwala daw si Lyra na ang bata sa kanyang sinapupunan ay anak ng dyablo. Ray, ang anak natin. Ang anak natin, hindi na itong anak natin. Papatayin niya ako. Anak na ito ng dyablo. Kailangan na natin siyang puksain. Ano bang pinagsasabi mo? Anak natin ang batang yan. Naghintay tayo ng 2 taon para lang mabuo siya. Ramdam ko nang magwala ang batang tumula sa loob ng tiyan ko. Ramdam ko nang magkuko ito at inahalukay ang sinapupunan ko mula sa loob. Bawat galaw ng kuko niya, ramdam ko ang hapdi. Unti-unti niyang pinupunit ang sinapupunan ko ng matatalas niyang kuko. Hanggang sa makita ko mga maliliit na daliri niya na may mahaba at maiitim na kuko na sumisilip mula sa loob ko. Kasunod ang ulo niya na may sungay, habang masaganang dumadaloy ang dugo mula sa aking bulwas na sinapupunan. Ito bang paraan mo ng pagsabi na gusto mo na akong hiwalayan? Na pinagsisisihan mo na dinadala mo ang ating anak? Ha? Anong gusto mo? Maghiwalay tayo? Ganun ba? Wala akong sinasabing ganyan, Ray. Kung ganun, linawin mo. Dahil wala akong ibang maisip kung bakit pumapasok sa isipan mo ang mga ganyang bagay. Ray, ang tanging gusto ko lang naman, maalis ang diablong to sa sinapupunan ko. Hindi na ito ang ating anak. Patay na siya. Pinatay siya ng pagiging matigas ng ulo ko. Yan na naman. Ano ba talagang ibig mong sabihin? Ilang ulit na tayong nagpa-test bago ka dinischarge sa ospital. Ang bata ay buhay. Nang alukin ka namin na magpa-psychological help, ayaw mo. Sabi mo hindi ka baliw, tapos eto ka, gabi-gabi nagwawala ka. Ray, makinig ka sa mga sasabihin ko. Nais kong maunawaan mo na tanging katotohanan lamang ang mga sasabihin ko sa'yo. Dinig daw ni Manang Emily kung paanong inamin ni Lyra ang lahat-lahat. Ang hindi niya pagtupad sa pangako niya kay Ray, ang aksidente niya, ang tungkol kay Mephisto. Maging ang makamundong sandali na kanilang pinagsaluhan ay kanya ding ibinahagi sa asawa. Walang sandali na ginusto ko mga nangyari.
Diring-diri ako sa sarili ko. Shh! Naintindihan ko. Iwaksi mo na sa isip mo ang masamang bagay na yan. Naniniwala akong anak natin ang batang yan. At dala lang ng trauma mo sa liblib na puok na yon, ang mga napanaginipan mo. Paano kung anak nga ng diablang batang ito? Paano kung talagang namatay na ang anak natin? Na hindi na siya ito? Lira, mabuti pa. Itulog mo na muna yan. Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwanan. At para hindi ka matakot, hawakan ko ang kamay mo habang natutulog ka. Kung gusto mo naman sa tuwing tutulog ka, ganito ang gagawin natin. Hindi ako magsasawa. Magkasama nating haharapin ito. Hindi ka na pagalit. Ayoko maghiwalay tayo. Mahal na mahal kita, Ray. Ganon din naman ako sa iyo, Lira. Mahalaga ka sa akin. Matapos daw na magkaayos ang dalawa, nakatulog daw si Lyra sa sofa habang nakaunan sa kanlungan ni Ray. Nasaksihan daw ni Manang Emily kung paanong lumabas ang tunay na kulay ni Ray. Sa wakas, nagkatagpo na din pala kayo ni Mephisto. Magaling, Lira. Hindi mo ako binigo. Hindi maglalaon ay maibibigay na niya sa akin ang kanyang ipinangako. Mephisto? Sabi naman sa'yo, walang pailya ang mga plano ko. Bilib ka na ba? Hindi ako normal na tao lang. Ako si Ray. Ang sinabi ko ay sinabi ko. Akala ko, masama na ako. May mas malala pa pala sa akin. Ha? Wag mo akong ikukumpara sa iyo, Aswang. Kumpara sa akin, mababa ka lang na uri na ninalan. Pasalamat ka. At hinahayaan lang kita dyan. Hindi talaga tayo magkatulad. Paano mong naatim na maging malambing sa kanya? Gayong simulat sa Paul ay isinanla mo ng kaluluwa niya sa demonyo. Hindi na rin naman lugi si Lira sa akin, ha? Lahat ibinigay ko sa kanya, pagmamahal, atensyon, buhay na masagana. Tsaka ako siyang hinintay. Maliit na bagay kung tutuusin ang hinihiling ko sa kanya. Nakapalit. Ibang klase ka ng kasamaan, Ray. Masahol ka pa sa diablong kinontrata mo. Kailan pa? Noon bang ikasal kayo? O noong panahon na magkabunggo kayo sa school kung saan pinulot niya ang manikang pag-aari mo? Mula pa noong 9 na taong gulang si Lira. Hindi daw alam ni Manang Emily kung anong natakbo sa isipan ni Ray ng mga oras na yun. Pero ibinahagi daw nito kung paano nabuo ang kanyang mga plano. Magkapit-bahay daw ang mga pamilya nila Ray at Lyra sa may parteng Maynila. Namatay daw ang girlfriend ni Ray nang ito ay mabalian ng lieg dahil sa pagkakahulog sa hagdan. Naitulak daw ito ni Ray sa gitna ng kanilang masidhing away. Dala ng konsensya, hindi siya matahimik. Nag-aral siya ng tungkol sa okultismo at doon nakakita ng manika na kung tawagin ay hinagami. Ang naturang manika daw ay gawa sa tela na puno ng lupa mula sa sementeryo. Pagkatapos tahiin, kailangan na ito ay iwanan sa daanan ng tao at hayaang maapakan ng 1,000 beses ng mga nagdaraan. Sa wakas, kumpleto na ang aking hinagami. Ngayon, hinihiling ko sa iyo na ibalik mo sa akin ang kasintahan ko na si Sheila. Wala namang nangyayari. Naapeke ako ah. Ang laki-laki mo na naglalaro ka pa ng manika. Sino ka? Paano ko nakapasok sa bahay namin? Anong paano? Ikaw ang nagpapasok sa akin. Ako, si Mephisto. Ano naman ang silbi mo sa akin? Ang itanong mo ay kung ano bang maibibigay mo sa akin
para maibigay ko sa iyo ang iyong nais. Kung ikaw nga si Mephisto, wala kang ibang dais kung hindi kaluluwang alay. Oo, subalit depende pa rin kung gugustuhin ko. Paano kung kaluluwa ng iba? Maaari naman. Pero hindi pwede ang basta na lang kaluluwa ng kung sino. Kailangang mahalaga sa iyo. At pangalawa, kailangan kusang ialok o ibigay sa akin ng taong yon ang kaluluwa niya. Pwede na ba ang batang yun sa tapat ng bahay namin? Lira ang pangalan niya. Mahalaga ba siya sa iyo? Pwede ko siyang gawing mahalaga sa akin. Masyado pa siyang bata. Kung ganun, makapaghihintay ka ba? Ngayon lang ako nakatagpo ng taong kagaya mo. Ni hindi kita kakitaan ng kahit konting takot o konsensya. Interesante ka. Kaya sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Ipakita mo sa akin kung papaano siyang magiging mahalaga sa buhay mo. Yun lang naman pala eh. Madali yun. At ano nga ba yung isang kondisyon? Ang kusa niyang iaalay ang buhay niya sa iyo. Ikakamay ko, matutupad ko yun nang walang palya. Kaya ihanda mo na din ang pagbabalik ni Sheila. Aantabayanan ko yan. Hindi pa daw nagkasya si Mephisto sa kasunduan at sinipat si Lyra sa pamamagitan ng pag-aanyong bata at kinaibigan nito. Halos araw-araw nakipaglaro si Mephisto kay Lyra hanggang sa lumipat ang mga ito sa Quezon City. At kagaya nga daw ng ipinangako ni Ray, sinundan niya ang mga ito sa Quezon City. Ginamit ni Ray ang pera at impluwensya ng pamilya nila upang makalapit kay Lyra nang hindi halata. Ginawa niya itong mahalaga sa buhay niya. Ang aksidente ni Lyra ay kalkulado din niya. Bawat galaw, lahat ay tansyado at sigurado niya. Maging ang pagpulot ni Lyra ng manika ay planado. Lahat ng iyon ay ibinahagi niya kay Manang Emily na puno ng pagmamalaki. Nakakakilabot ka. Anong uri ng diablo, impakto, demonyo ka ba? 9 taong gulang na bata na ati mong ialay ang buhay? Huwag kang hipokrita, Emily. Parehas lang tayo. Kumakain ka ng laman at ako naman ng lalamang. Wala akong hindi kayang gawin. Mapabalik lang si Sheila sa akin. Halimaw ka! Wala tayong pinagkaiba. Nang manganak daw si Lyra, umalis na si Manang Emily sa poder ng mag-asawa at napadpad na sa kumpanya namin sa Alabang. Nang matapos niya ang istorya niya, hindi ko maintindihan, para akong nilamig kahit pa naka-jacket naman ako. Parang pakiramdam ko may nakamasid sa akin kahit wala. Para mapanatag, minarapat ko na kaswal na magkomento sa kwento niya. Alis ng masamang pakiramdam ba? Ang wild naman ang istorya mo, Manang Emily. Hanggang ngayon, nananalangin ako na huwag kong makakasalubong sa daan si Ray o kahit pa si Lyra. Kita nyo nga naman, Manang Emily. Tapos ng break time ko. Eric, hindi ka naniniwala na aswang ako, no? Manang Emily, kahit batang maliit, hindi maniniwala sa inyo eh. Hindi ka man maniwala na tunay akong aswang. Sa istorya ni Lyra at Ray, hindi pwedeng hindi ka maniwala. Manang Emily, ang kwento ay kwento lang, no? Huwag nating siseryosohin. Pero maraming salamat po sa kwento. Nalibang ako. Nawala din ang antok.
Medyo naapektuhan na din po ako sa totoo lang. Paano ba namang hindi? Para bang may kakaibang kinang ang mata ni Manang Emily. Para bang gusto niyang sabihin sa akin na wala akong choice kundi maniwala. Pabalik na ako sa unit ko nang bigla niya akong hawakan sa braso. Nalimutan kong sabihin kung bakit iniiwasan na pag-usapan ang istorya ng dalawang yun. Bakit po? Ano bang meron? Ang sino mang bumanggit sa kanila o di kaya ay makwentuhan ang istorya nila, pinagpapakitaan ni Lira sa loob ng 13 araw. Sinasabing wakwak daw ang sinapupunan nito at hinahanap ang anak niya. Malalaman mo na magpapakita si Lira kapag nakakita ka ng lumang maliit na ragdal sa daan. Pagkatapos ay aalulong ang aso sa katanghaliang tapat. Sinungaling ako kung sasabihin ko na hindi ako natakot. Kaya naman walang lingong likod kong iniwan si Manang Emily sa rest area. Natakot man ako, binaliwala ko ang babala niya. Sabi ko na loloko lang siya. Tsaka sino bang bano ang maniniwala sa ganun? Pero matapos ang 3 araw, nagsimula na ang mga kakaiba kong karanasan. Malimit akong mag-isa sa shared house namin noon. 4 kami. 2 lalaki at 2 babae. Social butterfly ang lahat ng ka-shared house ko. Daig pa ang mga kabuti. Kung hindi nagbibiyahe, nagdidisko sa kung saang club sa Makati. Isang beses, araw ng Martes, hating gabi, saktong hindi bumalik ang mga kasama ko. Nag-text lang na may outing daw sila sa isang resort sa Calamba. Niyaya naman nila ako, pero sadyang wala akong gana na gumala. Mas gusto ko pa na bumawi ng tulog. Nasa kalagitnaan ako ng pagpapaantok nang mapansin ko na tila ba may parang anino sa may kurtina ng bintana ng kwarto na inuukup ako. Animoy nakatitig ito sa akin. Hindi ako matatakutin pero sadyang hindi ako mapakali, kaya naman tumayo ako at hinawi ko ang kurtina. Kagaya ng inaasahan, wala naman akong nakita. Pero pagtingin ko sa sahig, may nakita akong maliit na ragdoll na animoy keychain para sa backpack. Pinanlamigan ako. Nangilabot. Naalala ko ang kwento ni Manang Emily. Pero false alarm lang pala. Kasi biglang tumawag sa cellphone ko ang isa sa ka-shared house namin at hinahanap ang ragdoll keychain niya. Regalo daw iyon ng boyfriend niya. Siyempre nakaramdam ako ng kapanatagan. Sumagi man sa isip ko ang katanungang, paano napunta yun sa kwarto ko? Binaliwala ko na lang. Ang tanging tinutukan ko ng pansin ay natakot ako para sa wala. Pero hindi pala yun, wala lang. Nabigyan kami ng vacation ng kumpanya. Imbis na sumama ako sa outing sa Boracay, nakisuyo ako na baka pwede akong umuwi sa amin sa San Pedro. Pinayagan naman ako. Sakto na nandoon ang lola ko na may third eye daw. Ewan ko ba, pero mula nang umuwi ako, wala nang ginawa ang lola ko kundi titigan ako ng matiim. Minsan, lampas pa ang tingin para bang may ibang nakikita sa akin. Di yung tipong may katabi o kasunod ako na siya lang ang nakakakita. Natapos ang 1 linggong bakasyon ko. Nang magmano ako sa lola ko bago ako umalis, may sinabi siya sa akin na ikinabigla ko. Sabi niya pagkabalik ko daw sa shared house namin, dumiretso daw agad ako sa simbahan. Sikapin din daw na magkapagmano sa pari at magsaboy din daw ako ng asin sa ilalim ng higaan ko pagkarating ko.
Siyempre, nawirduhan ako sa kanya. Di naman sa dating ganoon pero ang pagwawalang bahala ko na yun pala, pagsisisihan ko. Sa jeep nakakita na naman ako ng ragdoll. Ipinagtanong ko kung kanino yon pero wala ni isa man ang tumanggap ng naturang bagay. Isang mama ang kumuha noon sa akin at ng mabuting loob na itapon iyon sa basurahan. Kasi madumi na din naman daw tingnan. Walang kakaiba sana maliban sa pag-uwi ko sa shared house. Bayaran ng upa kaya pagdating ko nakaabang na ang may-ari. Dahil alam ng lahat na ako ang unang nandun, sa akin inihabili ng pag-aabot ng bayad. Biglang nag-alulong ang Siberian Husky na dala ng may-ari. Pinanindigan ako ng balahibo. Shit! Ano yun? Bakit tumalulong yun? At katanghali ang tapat pa? Nagkatotoo na yata ang kwento ni Manang Emily. Eric, ano ba? Tumino ka nga. Para kwento lang, nagkakaganyan ka na? Bano! Pero hindi doon nagtapos ang kakaibang mga pangyayari. Kinagabihan, nag-iisa na naman ako. Inayos ko ang mga reports na dapat ipasa. Medyo groggy na ako kaya nagdesisyon ako na sumubsob ng kaunti sa work table ko para umidlip. Pagkapikit pa lang ng mga mata ko, naramdaman ko na parabang may naglalakad ng yapak sa sahig ng kwarto namin. Tapos nakarinig ako ng parang may humihikbi. Nang magmulat ako, nakakita ako ng babae na duguan ang parting baywang. Pero mali ako. Hindi pala siya basta duguan. Wakwak ang kanyang bandang tiyan. Naalala ko ang kwento ni Manang Emily, pihadong si Lyra ito. Lumuluha siya, tila ba may sinasabi. Ang anak ko. Nakita mo bang anak ko? Wala sa akin ang anak mo! Ang anak ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko! Nagising ako na basang-basa ng pawis. Parang may mga toro na natakbo sa loob ng puso ko. Pakiramdam ko umakyat ang puso ko hanggang sa aking lalamunan. Para kumalma, uminom ako ng tubig at nagdesisyon ng matulog ng ayos sa kama ko. Subalit, maling desisyon yata ang ginawa ko. Pagkalapat ng likod ko sa kama, agad akong nahimbing upang magulantang lang ng maramdaman ko na tila ba may nakadagan sa aking dibdib. Pagmulat ko, nakita ko yung babae na naghahanap ng kanyang anak. Si Lyra. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Namumula, may ngiti sa kanyang labi na nagpatindig sa aking balahibo. May kakaiba din na amoy na nanggagaling sa kanya. Gustuhin ko man siyang itulak palayo, hindi ko magawa. Paralisado ang buong katawan ko. Alam mo ba kung saan niya dinala ang anak ko, ha? Hindi! Hindi ako makagalaw. Binabangungot ata ako. Kailangan magising ako. Hindi ito totoo. Nananaginip lang ako. Hindi. 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 Hindi daw. Lahat kayo yan ang sagot sa akin. Hindi. Hindi maganda ito. Bangungot ito. Susubukan kong sumigaw. Tulungan niyo ako. Gisingin niyo ako kahit sino. Pero huwag kang mag-alala. Hindi mo naman talaga kailangan malaman eh. Hahanapin ko na lang siya. Anong ginagawa mo?
Aray! Tigilan mo yan! Naramdaman ko na lang na hinuhukay ng mga daliri niya na may maitim at mahahabang kuko ang pusod ko. Naramdaman ko na parang pinipilas yun, tapos humahapdi na parang ginagalugad ng matatalas na bagay. Naramdaman ko na pumapasok isa-isa ang mga daliri niya sa tiyan ko. Hinahalukay ang bituka ko, animoy may hinahanap. Mainit na masakit. Napasigaw ako sa takot at nagising ako na nakasubsob pa din sa lamesa ko. Nang tumingin ako sa relo ko, 3:00 ng madaling araw. Sabi ng lola ko kapag daw nagising ka ng oras na yon, may ligaw na kaluluwa daw na nasa paligid at tinitingnan ka. Napaggala ako ng tingin sa kwarto namin. Wala naman akong nakita. Hindi ko alam kung dahil sa bermads na noon o dahil takot pa din ako. Pero iba ang lamig ng hangin na naramdaman ko. Sabihin na nating natakot nga ako. Pumunta ako ng kusina ng shared house namin at naghanap ng asin. Kumuha ako ng isang dakot at bumalik sa kwarto upang isaboy sa ilalim ng kama ko. Hindi ako mapagpaniwala sa kung anuman pero hindi ko gustong matulog at maulit ang bangungot ko. Mukhang tumalab naman dahil nang matulog ulit ako, hindi na ulit ako nanaginip. Makalipas ang 3 araw matapos kong makita si Lyra sa panaginip ko, muli ko siyang nakita at hindi isang panaginip. Sakto na nandoon ang mga ka-shared house ko. Ilang araw na rin akong hindi nakakaligo ng ayos. Lagi akong nagmamadali. Nang araw na iyon, nagdesisyon ako na mag-e-enjoy sa banyo. Walang ano-ano'y nakita ko si Lyra sa salamin at ang wakwak nitong sinapupunan kung saan nakalaylay ang bituka nito. Nang napansin ko na palapit ito sa akin, nilimot ko ang lahat ng hiya at tumakbo akong hubot-hubad papunta sa kwarto ko. Yung isa pang lalaki na kasama namin sa bahay, hinabol ako. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa akin. Nagpalusot na lang ako na nakakita ako ng malaking gagamba sa banyo at natakot ako. Maghapon akong naging sentro ng tuksuhan nila, pero hinayaan ko na. Kinagabihan, nanaginip na naman ako ng nakakatakot. Dahil ilang gabi na din akong walang maayos na tulog, medyo naaapektuhan na din ang performance ko sa trabaho. Minsan pa akong napaidlip sa harap ng unit ko tapos nagising akong nasigaw dahil sa takot. Buti na lang unang offense ko pa lang kaya warning lang ang natanggap ko. Doon ako nagdesisyon na hagipin na si Manang Emily para kumuha ng kasagutan. Manang Emily, baka pwede po kayong makausap. Anong meron? Manang kasi, mula nang kwentuhan niyo ako. Ay nako, saka na ha. Pupuntahan kita pag break mo. At tatapusin ko lang mga dapat kong gawin, ha? Pero hindi nagpakita si Manang Emily sa akin. At kahit nakailang dayo na ako sa tambayan ng mga utility namin, hindi ko siya abutan. Akala ko mababaliw na ako dahil gabi-gabi kong nakikita o kaya ay napapanaginipan si Lyra. Pero nang makalabing 3 araw, bigla na lang itong huminto. Siyempre, napanatag ako. Sabi ko hindi ko na kailangan si Manang Emily na ayaw pahagip. Naisip ko na baka na-shock lang ako sa paraan ng pagkikwento niya. Alam mo na, yung mind conditioning. Proud pa ako sa sarili ko. Inisip ko na it's all in the mind lang. Hanggang sa lumipas ang 1 linggo, nagsimula na naman ang mga phenomena sa paligid ko. Doon na ako umaksyon. Dumiretso ako sa simbahan at nagdasal. Sinikap ko ding makapagmano sa pari. Hindi ko yun ugali pero naalala ko lang ang mga salita ng lola ko. Umasa ako na applicable sa akin yung hulimandaw at magaling na ihahabol pa din. Pero mali ako at pinagsisisihan ko yun.
Sana pala sinunod ko na agad ang lola ko. Dahil kahit pa nagsimba ako, patuloy kong naranasan ang mga kakaibang pangyayari sa araw-araw ko. Nagdesisyon ako na dayuhin si Manang Emily sa tinitirhan niya. Manang Emily, kung ayaw mong ipagsigawan ko, kung ano ka, sasama ka muna sa akin. Subukan mo. Tingnan natin kung may maniwala sa iyo. Huwag mo kong pilitin. At baka totohanan ko yan. Narinig ko po ang mga bintang ng mga kapitbahay niyo sa inyo. Pinaghihinalaan na po nila na aswang daw kayo. Sa wakas ay nahagip ko na siya. Dumiretso kami sa isang malapit na cafe. Anong hindi niyo sinabi sa akin? Nang ikwento niyo ang tungkol kina Ray at Lyra. Ano namang hindi ko sasabihin? Ramdam ko may sadya kayong itinago na detalye. Manang Emily, utang na loob. Kung may sa impacto ba ang isang bagay, hindi mo ba yun katatakutan? Uulitin ko ang tanong ko. Anong meron sa kwento nila? At bakit gusto mong malaman? Mula nang ikwento niyo sa akin ang tungkol sa kanila, hindi na ako natahimik. Ibinahagi ko kay Manang Emily ang lahat ng mga naranasan ko. Nakinig naman siya at hindi niya ako binara. Kahit magbigay ng pabirong komento, hindi niya ginawa. Pati na ang di ko pagsunod sa bilin niya. Na sinubukan ko na magtanong sa head namin tungkol kay Lyra at Ray. Nang banggitin ko ang mga pangalan na yun, nasabon ako ng husto. Muntik pang mabigyan ng memo sa pagkakalat daw ng kung anong kwentong katatakutan. Kinahapunan nakita ko na nagdala ng pari ang boss namin at pinabasbasan ng buong office. Matapos noon, mahigpit akong binalaan ng boss namin na wag na daw babanggitin ang mga pangalan na yon nang hindi din niya sinasambit ang mga pangalan nila. Nang matapos ako, nakatitig lang sa akin si Manang Emily. Ano? Wala po ba kayong sasabihin? Aamin na ako. Hindi ako basta nakaalis sa bahay ni Lyra at Ray. Bago nasunog ang bahay nila, narinig ko na nag-uusap ang mag-asawa. O mas tama siguro na sabihin ko na may hindi magandang bagay na nangyayari. Ayon kay Manang Emily, nang paalis na daw siya, napadaan daw siya sa kwarto ng mga amo niya. Narinig niya ang palitan ng mga ito. Ray, nagbibiro ka lang, hindi ba? Ano nagbibiro? Kailan ba ako nagbiro? Palagi akong seryoso. Kung ganon, nilapitan, niligawan, at pinakasalan mo lang ako dahil... Oo, Lyra. Ginawa ko lahat yun. Para lang sa katuparan ng mga plano ko. Para lang maibalik ko si Sheila. Kahit si Mephisto, nasiyahan sa plano ko. Biruin mo. Mismong demonyo humanga sa akin. Baliw ka! Baliw! Akin ang anak ko! Aalis kami! Wala kang karapatang maging ama! Oo, wala. Dahil isa akong ulirang kasintahan. At ngayon na andito na si Sheila, sa mga bisig ko, papalakihin ko siya at muli ay magkakasama na kami. Isoli mo sa akin ang anak ko, Ray! Ha? Paano pa? Nandito na ang sundo mo, Lyra. Lumamig ang paligid at nangamoy asupre daw ang buong kabahayan. Hindi daw maipaliwanag na kilabot ang nadama ni Manang Emily. Pakiramdam daw niya ay may mga gumagapang na ahas sa buo niyang katawan. Narinig na lang daw ni Manang Emily na sumisigaw si Lyra. Isinusumpa ko, Ray! Hindi ako titigil hanggat hindi ko nababawi ang anak ko sa'yo! Babalik at babalik ako mula sa hukay man o sa impyerno! Hindi ako titigil! Tapos, Ano
Anong tapos ka dyan? Natural na takot ako. Kaya naman nanakbo na ako, dala ang aking mga gamit. Pagkatapos noon, sumabog na ang balitang nasunog ang bahay nila. Lahat ba ng kwentuhan mo dumadanas ng dinadanas ko ngayon? Hindi lang ang mga kinuwentuhan ko. Maging ang mga tao na simple lang na nakiusyoso sa istorya nila, nagkakaganyan din. May iba na nagpapatiwakal dahil sa takot. Yung iba naman, nagpapakonsulta na sa doktor para maresetahan ng antidepressants o kaya pampatulog. Anong gagawin ko para mawala ito? Simple lang. Ikwento mo sila sa iba. Matatahimik ka na. Inuulit ko po, hindi ako mapaniwalain sa mga kwentong nakakatakot pero iba kapag dinanas mo na talaga. Hindi ko man ito naikwento sa aking mga kamag-anak, nagdesisyon ako na dito na lang ibahagi. Hindi ko alam kung dahil sa mga simpleng pampatulog na reseta sa akin ng doktor ko pero pagkasulat ko po ng liham na ito, napanatag po ako. Bagay na hindi ko naranasan kahit pa noong lumipat na ako ng kumpanya. Sa mga nakapakinig ng aking istorya, hindi nyo naman kailangang maniwala. Pero hindi din naman makakasama na magdasal. Magsimba na din kayo at kung posible magmano sa pari. Magpabasbas na din kayo ng holy water sa ulo nyo. Mainam na din na agaran kayong magsaboy ng asin sa ilalim ng inyong mga higaan. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. At ngayon pa lang po, humihingi na ako ng paumanhin sa lahat ng nakarinig sa aking kwentong ibinahagi. Maraming salamat po.